Sa loob ng 5 taon, ako ang nagdala sa Valleco. Ako ang nag-train sa staff. Nag-ayos ng espresso machine. Ako ang gumawa ng bawat rose curve. Ako ang lumikha ng bawat signature drink. Naalala ko ang order ng bawat regular. Nang taong iyon, kumita ang Valleco ng mahigit $250,000. Sa pagtatapos ng taon, binigyan ako ng boss kong si Marcos ng $50 gift card. Ngayong taon, nalampasan namin ang profit record namin. Ang iba ay nakakuha ng cash bonus at brand gifts. Nang ako na ang turn, ang sobre ay napakanipis, parang biro. Yun lang. Huwag kang masyadong seryoso, Mason. Pindot-pindot ka lang naman ng makina. Sa sandaling iyon, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa at tumigil ako sa pagpapaliwanag. Ang halaga ko sa isang taong kumita na mula rito sa loob ng maraming taon. Kung ang $50 gift card na yon ang unang hiwa, mas mabilis dumating ang pangalawa. Ang smoke honey drink na yon ay inabot ako ng 3 buwan para buuin. Pinapalambot ng honey ang smoked salt. Nililinis ng orange oil ang finish. Hindi kayang gawin ni Marcos, pero alam niya kung paano ang kinin. Ito ang bago kong likha, ang smoke honey. Ito ang kumakatawan sa aking pananaw sa kape ng Melbourne. Ano ang nagbigay inspirasyon dito? Instinct. Ginamit niya ang aking sining para ikwento ang sarili niya. Mas masahol pa yon sa $50. Akin yang inumin na yan. Ano mang ginawa sa KF ko ay akin. Kung ayaw mo, magpabasa ka sa abogado ng kontrata mo. Ang kontrata ay pwedeng kumuha ng pangalan. Pero hindi ang dila. Nang gabing yon, naintindihan ko. Hindi niya nabigong makita ang halaga ko. Sinasadya niyang tawagin akong tagapindot lang, dahil mas madali para sa kanya na kunin ang lahat. Ang espresso machine na yan ay humihingi na ng tulong sa loob ng ilang linggo. Mababang pressure, maruming group heads. Isang gasket na malapit ng masira. Narinig ni Marcos ang ingay. Narinig ko ang mawawala bukas. Mason, ayusin mo yan ngayon. Siya ba ang technician? Siya ang lahat. Pinalitan ko ang gasket, nilinis ang group head, inayos ang pressure valve. Pagkalipas ng 3 minuto, umandar ulit ang makina. May investor tasting tayo bukas. Huwag kang gumawa ng eksena. Bumalik ka sa loons. Hindi na ako babalik. Kung alis ka ngayon, sino ang magbubukas-bukas? Hindi ba't sabi mo, pindot-pindot lang? Humanap ka na lang ng daliri. Hindi sinira ng gabing yon ang anuman. Kinuha ko lang ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ako. Nang umalis ako, may $82.43 lang ako. Ang renta, $1,200 na ang atraso. Ang deposit sa kariton, $600. 3 beses tumawag ang tatay ko. Hindi ko sinagot kasi hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. 29 na ako, 5 taon nagtrabaho, at nauwi lang sa $50 na gift card. Bumibili ng gamit sa kusina ng ganito kalit. Bumibili ng panimula. Walang may gusto nito, hindi magkatugma. Mabuti. Hindi ko kailangan ng maganda. Kailangan ko na makakapaglagay ng una kong kita. Ang gift card na nagpahiya sa akin ang bumili ng una kong kahon ng tasa. Mula noon, hindi na lang ako natatalo. Nagsimula akong magkaroon ng sarili. Sabi ng may-ari, $600 ang deposit sa kariton. Pwede akong magbayad ng kalahati. Hindi ako nagkautang ng kalahati.
Pero kailangan ko ng US$300 bago magtanghali. Nang gabing iyon, dumating si tatay. Siya ay isang retiradong super ng tram. Hindi siya kailanman nagsasalita ng magagandang bagay. Pero isang tingin lang sa mga kamay ko, at alam niyang malapit na akong bumigay. Hindi ka ayos. Sanay ka lang magpanggap na ayos. Ayos para sa ibang tao. 5 taon, $50. 300. Hindi marami. Pero ang kailangan mo ay hindi marami. Sapat lang para hindi ka huminto. Babayaran ko yan. Huwag mong hayaang mawala ang sarili mo. Bukas, sasamahan kita para magbayad ng deposito. Hindi na kailangan. Hindi ako pupunta para sa'yo. Pupunta ako para panoorin kang bumangon. Kinabukasan, kami ng tatay ko, nagbayad ng $300. Ang luma na ng kaiton. Sobrang luma, ayaw na ring tingnan na may-ari. Para lang malaman mo, tumutuloy yan. Walang imbakan at maingay ang pwesto. Kaya ba nito ang kuryente? Halos hindi. Sapat na. Kung nandito ang nanay mo, sisigawan ka muna niya. Tapos lilinisin ang bintana. Hindi tinanong ng tatay ko kung magtatagumpay ako. Nagsimula lang siyang linisin ang kaiton. Ang ilang suporta ay hindi kailangang maingay. Ang kariton ay pwedeng magbenta ng kape. Ang roaster ang nagdedesisyon kung kaninong kape ito. Ang huling may-ari, sinunog yan. Malaking sunog. Sapat na kalaki para hindi na tumawag ang insurance. 20,082 ngayon, 118 mamaya. Pirmahan ang waiver. Hindi ito makina. Ito ay isang electric suicide no. Kung gayon, gagawin ko itong invoice. Charge sa isa. 88 airflow isa katlo. Sigurado ka bang kaya ng wiring ng apartment? Ito. Hindi. Mapanganib na tapa. Kulang. Naipit na ang hangin. Nasira. Na naman. Wala ng kape. Isa pang reklamo sa usok. Hindi lang butil ng kape ang nasunog sa batch na yon. Sinunog din ito ang aking pagkakataong magkamali. May isa pa akong natitirang test batch. Ang pagsunog nito ay hindi lang magsasayang ng isang batch. Susunugin nito ang lahat ng aking pagkakataong magkamali. Ang una kong tindahan ay walang upuan, walang logo, walang budget sa marketing. Ulan lang, kalawang, at isang makina na may masamang ugali. At ang aking ama, hindi siya nagsabi ng good luck, tumayo lang siya roon. Parang lumang kawad na tahimik na nagpapatatag sa akin. Mukhang iligal ang kariton na to. Ang kape ay legal, ang arkitektura ay sumusubo. Sa unang araw, ang pinakamasama ay hindi ang walang dumarating, kundi ang mga taong dumarating tapos umaalis. Kaya mo pa ba? Huwag kang magmadali. Hindi lasang bagong tindahan. Dahil hindi ako bago, pagsapit ng alas 8, nakabenta ako ng 11 tasa. Pagsapit ng alas 9, huminto sa panginginig ang mga kamay ko. Ang aking ama ang bumili ng ika-12. Sabi niya, hindi raw yon suporta. Sabi niya, masarap daw palaga. Hindi kailanman dinudumihan ni Marcos ang kanyang mga kamay. Mas gusto niyang ibang tao ang humahawak ng kamera. Dating head barista ng Valeco, ngayon, ang rat cart guy sa ilalim ng tulay. Nakaka-inspire at basa pa.
Hindi agad nagdala ng traffic ang video na yon. Kailangan muna ng tiwala. Hindi naman kasi mukhang malinis sa video. Gusto sana magsalita ng tatay ko para sa akin, pero pinigilan ko siya. May mga laban na isang tasa lang ang sagot. Pinuntahan ko ang rat cart. Ano ang gusto mo? Hindi ka bibili ng cup. Ako na lang ang magdedesisyon. Isa pa. Gusto niya akong gawing biro. Pero nakalimutan niya, ang mga biro ay may address. Pag-aalis ko, 3 discount ang ginawa ni Marcos. Pag-aalis ko, 3 discount ang ginawa ni Marcos. Isang bagong blend, at isang mas magandang pangalan para sa kabiguan pag-aalis ni Mason. Ang Valleco ay pumasok sa bagong yugto ng kalayaan. Mapait pa rin to. Mas malayang ekspresyon ng lasa. Malaya ka. Malayang maging masama ang lasa. Mabilis tumakbo, tapos nasasakal kapag pinino ko pa. Hanapin ang gitna. Si Mason ang naghahanap ng gitna dati. Ang kape ay patas. Hindi ito magsisinungaling para sa'yo, dahil lang maganda ang pananamit mo. Siya. Huwag kang lilingon. Hindi ako lilingon. Halika, mag-usap tayo. Huwag mo akong piliting imbitahin ka sa ibang paraan. Hindi matalo ni Marcos ang lasa. Kaya tinakot niya ako. Pinagdudahan ang mga tao, mas malakas ang kape kaysa mawalan sila ng gana. May reklamo tungkol sa paghawak ng pinagugasang tubig. May reklamo tungkol sa paghandle ng pinagugasang tubig. Maayos naman ito. Pero kulang ang label ng pinagugasang tubig mo. Isang modification page ayon sa patakaran. Kailangan kitang suspendihin na yon. Nagtitiwala ako sa'yo. Pero may kasama akong kuliga ngayon, hindi ko pwedeng isugal sila. Mas masakit yun kaysa sa reklamo. Ang pagdududa ng kalaban ay hindi pagkatalo. Kapag nag-alinlangan ang nagtitiwala sa'yo, yun ang tumatagos. Paano ka pupunta ng Amerika? Dad, flashlight. Anong ginagawa mo? Pinatutunayan na hindi ito aksidenteng malinis. Nawala ang kapel. Ang sistema, hindi. Nakalipas. Sinong susunod? 3 tasa para sa mga kasamahan ko. Pagkatapos mo magsimula ng negosyo, nagiging mahal ang salitang pulong. Ang tunay na pulong ay hindi lang basta nagdadala sinasalo nito ang panganib mo. Mukha kang grinder na magdamag na gumiling. Kukunin ko yung papuri. Huwag. Diagnostiko yon. Ubos na. Mas mabenta ang mantikilya kaysa sa dignidad. Hindi kita mabayaran. Alam ko. Pero may ipapangako ka sa akin. Ano? Huwag mong hayaang maubos ka. Sinusunog ang sarili. Hindi magtatagal ang negosyo kung susunugin mo ang sarili mo. Sinusunog ang sarili. Tama siya. Narinig kita. Hindi ko kailangan na marinig mo ako. Kailangan kitang buhay. Ang mga nakakaintindi sa kape ay hindi agad pumupuri sa unang higo. Masyadong mabilis, nagpapahinga sila. Hinahayaan nilang maglinya ang asim, bite, at ang finish. Ginawa yan ni Owen. Wash Colombia, Base Colombia. Counting Natural Ethiopia, buo ang aroma at structure. Nagsasalita ka na parang nasa kuping room sa ilalim ng tulay. Mura ang renta. Ang lasa, hindi. 10 kilo sa isang linggo. Una, sample sa loob ng 48 oras, kung magustuhan ko. Monthly supply contract. Kung kukunin mo ang order at hindi mo may deliver, ang penalty ay 5,000. 5,000. Humiling ka ng oportunidad. Nag-aalok ako ng kontrata. Ang mga kontrata ay hindi naawa sa maliliit na negosyo. Nang lumapag ang card na yon sa kamay ko. Hindi ko inisip ang pangarap, mga pangarap. Una, nag-isip ako ng 10 kilong beans, 4 na araw. Isang sirang roaster. At isang lumang boss na naghihintay na mag-bretch ako. Hindi maganda yung lumang kusina.
May harina sa sahig, mantika sa peder at patay na fluorescent light. Sa peder at patay na fluorescent light. Pero may ventilasyon, may kuryente, at mga taong handang sumugal ng 48 oras kasama ko. Amoy tinapay mga multo. Huwag hayaang talunin ng kape sila. Hindi. Huminto ang drums. Mamamatay sa loob ang beans. Alin na linya? Pangalawa sa kanan. Sa loob ng 30 segundo, narinig ko ang 500 penalty na nagsimulang tumakbo. Gumana ba? Sapa. Kung sapat ibag na, darating na ang umaga. Gabi na yon, hindi pagsisisi ang dala ni Marcus. Dala niya ay 2 papel. Isa para ibalik ako. Isa para patayin ang boses ko. Lagdaan mo to. Babalik ka head of coffee double ang sahod. Huwag mong lagdaan yan. Mahahanap ka ng abogado ko. Sa wakas, inamin mo rin na may halaga ako. Kaso, mura pa yun ang tingin mo. Huwag kang makunwaring matapang. May utang ka pa sa deposit ng kariton. May utang ka pa sa renta. Kaya kong maghanap ng paraan. Kung gayon, kaya mo ring hanapin ang pinto palabas. Matanda, huwag mong sirain ang kinabukasan niya. Huwag mong hawakan ang tatay ko. Anak, huwag mo akong harangan. Kung may utang siya, tutulungan ko siyang magbayad. Kung gusto mo siyang apihin, dadaan ka muna sa akin. Hindi nagbigay ng madramang talumpati ang tatay ko. Hindi naman laging ganoon ang mga tatay sa kanluran, pero tumayo siya sa tabi ko. Sapat na yun. Nakita niya ang supplier. Hindi takot ang bagong negosyo sa mga mamimili. Ako ito sa pagpirma ng unang order. Tapos, panoorin ang unang sako ng kape na kukunin mula sa iyong mga kamay. Nang umagang yon, naintindihan ko na hindi ako gustong talunin ni Marcos. Gusto niya akong mag-bretch. Wala na ang Colombian law. Sino ang bumili? Binili ko ang lahat ng stubble lot para sa susunod na 30 araw. Hindi mo yan kayang i-rose. Hindi ko naman kailangan gamitin. Kailangan ko lang na hindi mo magamit. Pumayag ang bigyan ako ng 1 linggong credit. Sabi ni Marcos, hindi kakayanin ang cash flow mo. Sabi niya, nahuhuli ka sa renta. Hindi lang siya bumili ng beans. Binibili niya ang tiwala ng mga tao sa akin. Negosyo yan. Hindi. Takot yan. Hinarangan niya ang supply mo. Hinarangan niya ang supply mo. At ginawa akong parang bangkaote. Kung gayon, humanap ka ng bagay na masyado siyang takot hawakan. May mga beans na na-reject dahil masama. Ang iba naman dahil mahirap, masyadong maasim, masyadong matalas, masyadong unstable, pero sapat ang mura para hindi ako maging mapili. Karamihan sa mga kliyente, sabi nila lasang battery acid. May power ang batteries. Masyadong matalas, Ito, flat. kaya kinamumuhian ka nito. Hindi sa mahirap i-roast ang beans. Hindi ko pa nairinig. Hindi ko pwedeng pilitin. Kailangan kong panatilihin ang talas nito. Tapos bigyan ng backbone. Masyadong maliwanag. Para sa ordinaryong hotel. Para sa akin, eksakto. Hindi ito malaking pera, pero malinis ito. Hindi bonus, hindi kawanggawa. Hindi gift card na binalo sa biro. Pinaghirapan ito. Umiiyak ka ba o nagkakalkula ng gastos? Pareho. Congratulations, kumita ka na ng totoong pera. Ngayon, patay na yan sa cost sheet. Anong natira? Dignidad. Hindi nagbabayad ng shipping ang dignidad. Pero pinapanatili akong nakatayo bukas. Gusto kong sabihin sa tatay ko na hindi na sayang ang $300 niya. Pero hindi pa pwede. Dahil ang pagpirma sa kontrata ay hindi nangangahulugang makakapag-deliver ako. Kapag hindi matalo ng isang tao ang produkto, inaatake niya ang lalagyan. Maliit ang tindahan mo. Maliit. Luma ang kagamitan. Hindi magkatugma ang mga tasa. Tapos sasabihin niyang marumi ka.
Nagtiwala ako sa'yo pero nagdala ako ng mga kasamahan. Hindi ko sila pwedeng ipahamak. Naintindihan ko. Nang araw na yon, ang unang umatras ay hindi estranghero. Mas lalo itong nagpalala. Mason Brooks, ang permit mo ay under review. Suspendido na yon. Nang araw na yon, naging 0 ang kita ko. Ang renta hindi, ang pakaging hindi. Ang penalty hindi. Sabi ni Marcus, ginagamit mo raw ang pangalan niya. Sabihin mo sa kanya, wala akong oras gamitin ang mga patay na brand. Akala ni Marcos, ang pagsasara ng bintana ay magsasara ng negosyo. Pero ang negosyo ay nabubuhay sa nakasanayan ng mga customer. Ang problema, nagugutom ang mga nakasanayan. Kung hindi mo sila pakakainin ngayon, pupunta sila sa iba bukas. Ilipat ang prep room ko ng 2 oras. Hindi. Wala kang kagpipilian. Maaaring hilahin ka nito pababa. Kung inspeksyonin nila, maaari ring masuspinde ang kusina mo. Akala mo hindi ko alam. Mas mabilis lang akong nakapagdesisyon kaysa sayo. Pero mangako ka. Huwag mong sunugin ang sarili mo. Susubukan ko. Pangako ang hiningi ko, hindi weather report. Gusto kong makita kung paano mo gagawin. Panoorin mo. Hindi bumabalik ang tiwala dahil lang sa humingi ka. Kailangan mong hayaan itong manood. 3 tasa. Coffee weekend. Small roaster section. Gusto namin ng second crack conditions. Booth fee sa loob ng 24 oras. Insurance, stable bean supply proof. At isang live challenge. Magkano? 1,800. 18. May presyo ang oportunidad. Ang ilang oportunidad ay parang mga pinto. Tapos lumapit ka at makakita ng payment terminal. May kontrata ako. Isang nakabinbing kaiton. Walang matatag na supply. Wala pang 200 sa bangko. Ang normal na tao ay tatanggi. Ang normal na pao ay hindi nagsisimula ng negosyo. Hindi siya pwedeng tumayo sa tabi ko. Nasa listahan na siya. Kung gayon, siguraduhin mong hindi siya makakarating sa entablado. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa'yo ng buhay na ito. Ang tunay na recipe ay hindi lang sangka. Sequence, temperatura, ratio. At kung bakit mo ginagawa sa ganoong paraan. Ang magnanakaw ay makakakuha lang ng unang layer. Kaya binigyan ko siya ng isa. Isang pe. Mukha itong inumin at plano ng krimen. Estruktura. Palagi mong sinasabing estruktura kapag ang ibig mong sabihin ay bitag. Pwede ko bang tikman ang inumin mo sa festival? Pinadala ka ni Marcos. Alam mo ba kung bakit ako nananatili pa rin sa kanya? Mga kamera. Dahil natatakot akong mahulog mula sa likod ng marmol. Ako rin. Alam mong ibabalik ko ito. Alam ko. Kung gayon, bakit mo ibinigay sa akin? Dahil takot ka na. Nang araw na yon, hindi ko alam kung tutulungan niya ako. Pero alam ko ang isa. Nagsimula na siyang makita ng malinaw si Marcos. Ang buot niya ay mukhang ad. Ang akin ay mukhang trabaho. Siya may ilaw. Ako may gamit. Ito si Mason. Dati siyang nagtatrabaho sa akin. Masipag talaga. Minsan, ang mga masisipag na tao, napagkakamalan ang sarili nilang founder. Ang pagtusok ko ng pa-street knife sa lamesa niya, hindi. Hindi ang lamesa niya. Hindi ka galit. Galik ako. Iniipon ko lang. Sa loob ng 5 taon, ang mga kamay ko ay nagtago sa likod ng pangalan niya. Ngayon, gusto niyang ipahiya ko ang sarili ko sa harap ng akin. Magkaiba ang tunog ng machine failure at sabotage. Ang failure, magulo. Ang sabotage, tumpa. Hindi ito lumang makina na nagloloko. May nagtanggal ng karapatan kung tumayo sa entablado. Pinalitan ang water tan. Wala na ang pressure valves. Pati ang spare parts box, walang laman. Hindi nila gusto na matalo ka, gusto nilang ma-disqualify ka. Kung hindi ligtas ang kagamitan, hindi mo yan magagamit sa entablado. Kaya mo bang ayusin? 10 minuto, ligtas. May 3 ka. Sa loob ng 3 segundo, nagpanik ako. Hindi dahil sa takot akong matalo, kundi dahil sa takot akong maniwala ang lahat sa kanya. Wala kang makina, paano ka aakyat sa entablado? May mga kamay ako. Hindi yan sago. Para sa akin. Wala nga siyang makina.
Karamihan, nakita lang na wala akong makina. Pero si Marcos, iba ang nakita. Hindi ako umatras. Hindi magamit ang makina ko. Nasira ang mga makina. Nasira ang mga sistema. Nasira ang mga tao. Pero ang mga kamay nananatili. Gusto nang manginig ng mga kamay ko. Pero ang 5 taong musko memory, tumanggi. Ano ang pangunahing lohika ng inuming ito? Ito ay pinaghalong usok, tamis, at alaala ng syudad. Teknikal na lohika. Bakit ganito ang alat? Bakit ganito ang tamis? Bakit ganitong butil? Ito ay pakiramdam ng brand. Mason, ang lohika mo. Mataas na acid bean, mickling development. Pinapalambot ng cold foam ang gilid. Nililinis ng orange oil ang finish. Ang smoked salt ay nananatili lang sa dulo. Maliwanag pero hindi matalim. Lasang nakaligtas sa sunog. Nang araw na yon, hindi siya nawalan ng inumin. Natalo siya dahil hindi niya maipaliwanag. May mga taong humihingi ng tawad, hindi dahil alam nilang mali sila, kundi dahil hindi na nila mabibili ang nawala sa kanila. Hindi dumating si Marcos para umamin ng kasalanan. Dumating siya para bigyan ako ng pagpipilian ng kamatayan. 20,000 o ang sulat ng abogado. Ikaw ang pumili. Bibili ng ano? Second crack, ang kariton, ang kontrata, ang inumin, ang pangalan. May pattern ka. Maliitin muna, tapos susubukan kunin ang lahat. Hindi ka magtatagal. Kung wala kang skill, hindi ka sana umabot ngayon. Akala mo nanalo ka? Hindi pa lang ako natatalo. Kung gayon, makita tayo sa korte. Hinarangan ni Marcos ang supplier ko. At binigyan ako ng label na credit risk. Nang araw na yon, ang pinakakulangan ko ay hindi beans, kundi tiwala. Tumawag si Marcos. Sabi niya, hindi ka raw makabayad. Hindi naman siya ganap na mali. Hindi ko gusto ang mga may-ari, kundi ang mga craftsman. Pero hindi ako gumagawa ng charity. 3 tasa, proseso, risk at alin ang gagana para sa mga hotel. Kung pumasa ka, kunin mo ang beans, bayaran pagkatapos ng invoice ng hotel. Kung bumagsak ako, nasa likod mo ang mga pinto. Hugasan ng malinis pero manipis. Mawawala ito sa almusal ng hotel. Pangalawa, natural, mataas ang prutas, sensitibo sa moisture. Isang hakbang lang, lasang alak na. Pangatlo, honey process, matamis pero marumi ang dulo. Alin? Ang alawa, Pinakamadaling sirain. pero pinakamadali ring tandaan, haha. Huwag mong sirain. Hindi ko sisirain. Hindi, sumpa yan, Marcos Brooks. Hindi, sumpa yan. Ito ang gabi bago ang delivery. Mali ang mga label. Wala kaming sapat na balbula. Marcos Brooks, wala kaming sapat na balbula. Marcos Brooks, dumating ng 2 oras na mas maaga ang driver ng hotel. Dumating ng 2 oras na mas maaga ang driver ng hotel. Sa wakas, nabawi ko na ang pangalan ko. At muntik na may lagay ang pangalan ng iba sa bag. Balatan. Palitan ng label. Sa kamay. Sa kamay. 200 na bag. Kung ganun, bawasan mo ang salita. Mukhang matatag ang pangalan mo diyan. Babayaran kita. Una, babayaran mo ang araw na tumayo ka. Binayaran ko ang $300 ng tatay ko kalaunan. Pero ang tunay niyang ipinahiram sa akin ay hindi pera. Ito ang huling piraso ng dignidad na kailangan ko, bago ako bumagsak. Muntik nang mahuli. Hindi muntik. 3 buwan na ang nakalipas, sinabi niyang pindot-pindot lang ako. Ngayon, nakatayo siya sa labas ng tindahan ko na may kontrata. Hindi para humingi ng tawad, para bilhin ako pabalik sa hawla. Hawla. Pirman mo yan, kunin mo ang pera, babawiin ko ang pangalan. Ang pangalan, Second crack, ang kontrata sa hotel. Ang roast curves, lahat ng yan. hindi mo pa rin naintindihan. Ayoko nang maging pangit ito. Angit na ito. Ngayon, nakikita ka na ng mga tao. Huwag mong kalimutan, lahat ng meron ka ay galing sa Valeco ko. May sarili na siyang pinto ngayon. Mali ang kinatatayuan mo. Hindi ka nawalan ng pangalan. Nawalan ka ng lasa. Kapag namatay ang Valeco, tahimik lang. Walang pagsabog, mason. Isang makinang hindi na nagsasalita. Nagkamali ako. Nagkamali ka. Yun lang, Kung gusto mo pa, umorder ka. ginamit mo ang mga customer ko. Sinerbisyuhan ko sila. Ginamit mo ako, pinakita kita. Hindi mo ako pinakita. Matagal mo akong itinago sa anino. Bukas ng pinto. Hindi niya binuksan. Sabi niya, pindot-pindot lang daw ako ng makina. Hindi siya nagkamali. Pumindot nga ako ng isang buton. Pero hindi yun sa makina niya.
Sa roaster ko yun, pangalan ko, tindahan ko, ang second crack ko, Tunog matatag na ngayon. tunog bahay. Maligayang pagdating sa second crack. Ang kape ay hindi nagsisinungaling. Ang mga tao. Kaya simula ngayon, bawat bag ay may pangalan ko.